Ipinoprotesta ng ilang grupo ang di umano'y planong pagsasapribado ng ilang pampublikong mga ospital. Pero paglilinaw ng DOH o ng Department of Health, hindi privatization ang balak ng gobyerno, kundi yung tinatawag nilang public-private partnership. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kahit pabali-balita lamang yung mga impormasyong lumalabas ng pagsasapribado ng ilang mga pampublikong ospital, dito pinalagpas na ilang mga health worker, urban poor at mga rallyista na nagsagawa ng mga kilos protesta sa harap mismo ng ilang mga ospital na napapabalitang ipaprivatize. Sa ganitong paraan, dinaan ng Alliance of Health Workers ang kanilang pagtutol sa balitang balak di umanong isa pribado ng gobyerno ng National Kidney Institute. Pag naging pribado na po ang aming ospital, ang aming takot, ito ay magbubunsod ng ibayong kahirapan, magmamahal yung presyo ng pagpapagamot at tatanggalin po yung mga permanenteng mga empleyado sa loob ng ospital. Ang ilang pasyenteng nakausap namin tutol din sa pribado ang mga public hospital. Paano na raw ang mga katulad nilang kapos sa panggastos? Paano yung mga walang pera? Yung mahirap, paano? Bakit? Siyempre, puro bayad na yan, pera. Kung wala kang pera. Hindi namin kaya, yun lang ang kaya bulsa namin, medyo nahihirapan pa kami. Yun pa kaya kung naging private. Imbis mabuhay, kung wala rin pera, hindi rin, wala rin. Mabuti pa nga yung sa public, at least, nagawa paraan. Pero paglilinaw ng Department of Health, hindi raw privatization ang balak ng gobyerno kundi public-private partnership. It is a very broad job for the Department of Health that is expected. Ang National Institute of Health should be its research arm. Meron tayong mga workers or researchers who in partnership nga as they communicate as well as or when they dialogue with the Department of Health, nadi-define mo na gusto yung problema. So, you should have a partner in the university, in the academia, that can help you. Ang East Avenue Medical Center na isang ospital ng gobyerno, ipinagmamalaking kaya nilang makipagsabayan sa mga pribadong ospital. Kung tutuusin nga raw, mas may bentahe pa sila sa pribadong ospital, lalo na para sa mahihirap na pasyente. Di hamak na mas mababa raw ang bayad sa kwarto at professional fee. Kompleto rin daw ang kanilang programa para sa mga indigent ng 1,500 pesos kada buwan lang ang kita. Yung kanyang makukuhang serbisyo sa private hospital ay parehas lang. Kaya lang, mas advantageous sa amin kasi yung aming serbisyo ay talagang mas mababa sa private. Kasi ang reason niyan is that meron kaming subsidy from the national government. Pero hindi naman isinasantabi ng East Avenue Medical Center ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor para mas mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Katunayan, may ilang departamento na sila sa ospital na may katuwang na pribadong sektor, gaya ng Department of Medicine, Radiology at OB-GYN. Nagpapahiram daw ang mga ito ng mga makabagong pasilidad para magamit ng pampublikong ospital. Hindi dapat tayo mabahala na porke sinasabi na may private partnership, magiging parang hindi na natin matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap. Kung maganda ang facility mo, maganda ang mga equipment mo, we are actually giving also very good care. Huwag nilang ikatakot kasi hindi ka namin pwedeng iwanan yung social responsibility natin sa ating mga kababayan. Let us not forget that a government hospital should not make money. The reason why we do have revenues is just to sustain our operations until the end of the year. Yun yung aming objective Hindi kami nagpapayaman kasi hindi naman talaga pwede because of our social responsibility. Jessica, sabi ng anak pawis na nagprotesta rin, itinatago lamang ng Aquino administration sa tinatawag na corporatization. Ang tunay na layo ng pamahalaan na isa pribado ang ilang mga pampublikong ospital. Nagbabalas sila na mas malawakang mga protesta ang kanilang isasagwa kung hindi sila pakikinggan ng gobyerno. Jessica? Okay, Mariz, as in
anything and everything, di ba? The proof will have to be on kung ano mangyayari after these PPPs will materialize. Kung bababa yung singil, yung bang mga dating libre, libre pa rin. Paano yung mga hindi makabayad? Will they still receive medical services in these institutions, hindi ba? Tama yan, Jessica. Ang katunayan nga ay sa ngayon, anong pinaliwanag sa atin yan ng East Avenue Medical Center, gaya dun sa mga ilang departamento nila na meron ng mga public-private partnership, medyo talagang aminado sila na tumataas ng konti yung mga singil dahil nga dun sa mga ilang mga pasilidad na makabago at syempre, meron kasing share na napupunta dun mismo sa private sector na kapartner nitong mga pampublikong ospital. Pero ang sinasabi naman at sinisiguro ng mga ospital na yan ay kapag talagang walang kakayanan o walang kapasidad ang isang pasyente na makapagbayad, talagang isa-subsidize pa rin naman daw ng gobyerno kahit pa may private partners na sila, isa-subsidize pa rin ng gobyerno yung mga pangangailangan na mga operasyon, mga gamot na isang pasyente na talagang walang kapasidad na makapagbayad. Jessica? Okay, magandang pakinggan yung mga assurances pero dapat merong panghawakan ng publiko in any case. Maraming salamat, Mariz Umali.